military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, Noong mga taon bago ang 1972, ang Pilipinas ay nasa bingit ng gulo. Ang pambansang kapaligiran ay hitik sa pag-aalsa, mga pagpapasabog at matinding protesta ng mga estudyante at manggagawa. Tinawag itong First Quarter Storm. Isang yugto kung saan binitawan ng kabataan ang kanilang boses laban sa katiwalian at kawalang katarungan. Ang opisyal na dahilan ng pagdeklara ng batas militar ayon sa proklamasyon noong 1981 ay ang banta ng komunismo at lumalalang kaguluhan at krimen. Marami ring historyador ang naniniwalang isa rin itong paraan ni Pangulong Marcos upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan lampas sa kanyang pangalawang termino. Walang makapipigil sa kanya. Ano bang gagawin dito? Ganito lang ako. Simple lang. Buksan niyo ang pinto, Philippines Constabulary. May natanggap kami ulat na pinagbabawal na pagtitipon dito. Anong ginagawa niyo? Hindi po, nag-aaral lang po kami. Naghahanda kami para sa finals. Lahat ng pagtitipon ay pinagbabawal. Hindi ba kayo nakinig sa proklamasyon? Wala po kaming ginagawang masama. Hindi po masama ang mag-aral. At isa pa, nasa ng warranty nyo? Sumama ka sa amin, may mga tanong kami. Ang writ of habeas corpus ay sinuspende. Hindi kailangan ng waran sa panahon ng batas militar. Sumama ka! Hindi ka po maintindihan. Ano pong kasalanan ko? Wala akong ginagawa. Huwag kang magmatigas. Sumunod ka. Walang tanong-tanong. Pakawalan niyo ako. Wala po akong ginagawa. Sa gitna ng deklarasyon ng batas militar, patuloy ang pag-aresto sa mga kabataang aktivista at sino mang pinaghihinalang kalaban ng pamahalaan. Sarado ang estasyon ng radyo at telebisyon. Tanging balita mula sa estado ang pinapayagang ilathala na nagtutulak sa imahe ng katahimikan at kaayusan. Subalit, habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang hindi na nakakabalik sa kanilang tahanan. Ang bawat kumatok sa pinto ay nagdudulot ng matinding takot. Ang proklamasyon ay nilabas noong Setyembre 21, 1972, ngunit opisyal na nilagdaan noong Setyembre 17 at inihayag sa publiko noong Setyembre 23. Sa isang utos, maraming buhay ang nagbago. Maraming pamilya ang nalugmok sa pangamba. Ang takot ang naging katotohanan at ang katahimikan ang naging kasalanan. Ang ekonomiya ay umunlad para sa iilan, ngunit ang demokrasya ay naging isang salita na lamang. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay napunta sa isang tao. Winakasan ang karapatan ng Kongreso at ang kalayaan sa pamamahayag ay bigla ang pinutol. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nangako ng bagong lipunan, isang lipunang malinis, organisado at payapa. Subalit, para sa ilan, ang kapayapaan na ito ay nangangahulugan ng katahimikan, ang pagpawi sa lahat ng boses na tutol.